Sorry, bro. Okay lang. Sorry, Nick. Nagdalang ka. May ligmang kiss to, sir. Oo naman. Shake, baho mo pa. Hello Kath and fans! Congratulations in advance kina Kath and Alden mga kasembreros kasi number 1 ito si Ma'am Catherine ay nag-release ng video ang jewelry visual mga kasembreros na kung saan po ay yung naka-brown si Ma'am Catherine mga kasembreros at sobrang ganda. So panibagong video ito mga kasembreros, and sabi dito, watch this space, keep your eye out. So since siya ang model no ng jewelry mga kasembreros, so sobrang classy at elegant ni Ma'am Catherine. And then next one, may aabangan tayo mga kasembreros kay Ma'am Catherine kasi sa May 16 ay parang may meet and greet din sila siguro sa Pure Gold mga kasembreros na mga staff, and parang kagaya dun sa BDO fan meet mga kasembreros ni Sir Alden kasi nga fiesta doon sa Davao sa SM Mall Linang mga kasembreros dito sa Davao or sa Davao City. So si Ma'am Catherine naman daw parang celebration ito siguro ng Pure Gold no. Tapos bibisita si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Judy Ann Santos kasi sila nga yung brand endorsers mga kasembreros. Ngayon ko lang nalaman ito na si Ma'am Catherine ay Pure Gold pala siya, or hindi ko alam kung i-hire lang sila na mga magpe-perform mga kasembreros, pero parang hindi naman siguro kasi si Ma'am Judy Ann siya parang sa ganito medyo na siya, pero siya siguro yung isa sa mga brand ambassadors mga kasembreros. So malalaman natin yan kapag magkaroon tayo ng mga new information mga kasembreros. So abang-abang po tayo. So may abangan tayo mga kasembreros and Cathinatics. And then ito kahapon ay umattend ng birthday no, if not mistaken 13 mga kasembreros, si Sir Alden dito sa kanyang isa sa mga siklista na kaibigan niya rin po mga kasembreros, si JV Eagles 1. Happy birthday no, nagkantahan sila mga kasembreros. Tapos si Prince Bernas of course andun din po mga kasembreros. Tapos spotted sila sa kumbaga pa sa dito sa isang restaurant mga kasembreros, sa parang Korean ito. So naka-Korean siya mga kasembreros. Pero pwede rin itong yung sa dito, yung sa Mr. Freeze Ice King tube mga kasembreros. Pero si Prince Bernas ito sa huli nagvi-video siya mga kasembreros. And then ito, so congrats din kay Pops Alden kasi natanggap na niya ang kanyang, kasi kahit siya mga kasembreros yung medal niya ng finisher ay kahapon niya, nung Monday niya lang din na-receive mga kasembreros. So finisher 16K done and dusted sabi niyan dito mga kasembreros. Tapos naka-hashtag ang Lights Camera Run Mawol Fund mga kasembreros at saka Myriad. So ganda ng medal no, sabi nga dito no. Ang cute nga ng medal niya mga kasembreros. So thank you for ganyan. So yun po ang kanyang story kahapon sa kanyang Instagram mga kasembreros. And then of course yung mga biking, mga pitik na pictures mga kasembreros ay hindi mawawala sa inyong Pops Alden. Yung costume or outfit niya ulit dito sa kanyang pagbibisikleta ay yung kulay orange mga kasembreros na parang may mga angle mga kasembreros. And syempre ang kakulitan ng inyong Pops Alden so umatake na naman no. Dito po ay siya, parang nakatalikod siya kasama sina Ma'am Marlene Capones mga kasembreros. So sobrang kulit ng inyong Pops Alden. And then ito, naglabas siya ng teaser Aabangan din natin ito mga kasembreros, yung Mission Impossible The Final Reckoning Sabi nito 4 days to go, pero ito nga ay kahapon niya pa pinost. So 3 days to go mga kasos. May 17 ipapalabas dito sa Philippine Cinemas ang The Mission Impossible mga kasembreros ni Tom Cruise and other Hollywood actors mga kasembreros. Tapos may pinost siya dito, sabi niya do not be anxious about everything. So biblical verse ito mga kasembreros sa Bible no.
na kumaga pa tayo din ay huwag tayong mabahala, no, sa mga bagay-bagay sa ating buhay, because we know that God is taking care of us. Huwag po tayong kumapa mabahala, mga kasembreros. Mabahala man, pero huwag tayong magpakalugmok, mga kasembreros, because God knows our needs and what we should not be needing. So that's Philippians 4 6 to 7, mga kasembreros. And then ito, kahapon din ay ano siya, no, aso, no, yung kay Miguel, pero kay alam ko tropang Alvin din ito, mga kasembreros, itong aso, mga kasembreros, na part ng kanilang shoot na dog food niya, no, Alpha Pro, mga kasembreros, and nakatag ito si Miguel Strauss Marines work today. So ang cute, mga kasembreros, for daddy nakalagay, mga kasembreros, kasi nga sina Ma'am Catherine at siya ay for parents, mga kasembreros. So talagang mahilig sa aso ang inyong Mr. and Mrs. Fulkerson. Ganon sila nagkakasundo, mga kasembreros. Alright, so lang po sa ating Catherine items, pero meron pa tayo, abang-abang kayo, kasi meron tayong medyo nakakatuwa na update sa kanila mamaya, mga kasembreros. So sana pa ipangyan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title natin, Tahanang Ligtas. Deuteronomy 33 verse 27, The eternal God is your dwelling place, and underneath are the everlasting arms, and He thrust out the enemy before you and said, Destroy. Sa Tagalog po, ang walang hanggang Diyos ang inyong kanlungan o tahanang ligtas, mga kasembreros. Palalakasin niya kayo sa pamamagitan ng walang hanggan niyang kapangyarihan. Palalayasin niya ang inyong mga kaaway sa inyong harapan at iutos niya sa inyo ang pagpapabagsak sa kanila. So ang ganda nito, mga kasembreros, no, dwelling place. Ang Diyos natin, mga kasembreros, na di ba tayo sa mundo merong mga bahay, no, meron tayong mga kanlungan, meron tayong mga mansyon, may bungalow tayo, meron tayong mga bahay kubo, and so on. Kahit anumang uri, mga kasembreros, kahit na yung waiting shed lang kapag umuulan, very helpful talaga, mga kasembreros, kapag meron po tayong tahanang ligtas. Yung masabi natin na kapag umuwi tayo doon, kapag tumira tayo doon, ay safe tayo, mga kasembreros, ligtas tayo sa anumang uri ng panganib. Sa Deuteronomy chapter 33, ito po yung setting, mga kasembreros, na si Moises ay nagbe-bless, no, binibless niya ang tribo ng Israel, kasi nga malapit na siyang mamatay, no, before his death. And ang eksena dito ay nasa wilderness, ano, kasi di ba nasa ilang sila, mga kasembreros, for 40 years, and ginather ni Moses ang mga Israelita, tapos nag-share siya or nagsalita, mga kasembreros, ng kanyang final words, words of wisdom and blessing upon his people or upon the Israelites. And yung 12 na tribo, mga kasembreros, na 12 tribes of Israel, syempre, no, present sila, mga kasembreros, yung Judah, yung Manasseh, yung Gad, yung Dan, and so on. And yung mga leaders, yung mga elders, mga kasembreros, ay nandun din po, no, present. They have journeyed together through the wilderness, facing trials and triumphs, and now stand before Moses as he blesses them one by one. So grabe, no, alam niyo po yung leader, yung isang pinuno, mga kasembreros, or even our parents or siblings, or kahit na sino man dyan, kahit kaibigan, kapag matagal mo na siyang makasama, no, sa hirap, sa ginhawa, sa problema, sa iyakan, sa tawanan, no, sa anumang seasons ng ating buhay, napapalapit na sila sa ating puso. Minsan, syempre, no, walang relationship na perfecto, pero kapag kasama mo kasi ang isang tao sa halos lahat ng seasons ng buhay mo, sobrang close kayo, mga kasembreros. Andun po yung kumaga pa, andun yung closeness, at saka syempre, no, kapag releasean na sila, ay nalulungkot tayo, mga kasembreros. And the setting, the feeling, the emotion, and the atmosphere sa time na ito, mga kasembreros, ay gantong-ganto. So Moses, with his withered face and eyes filled with wisdom, stands tall before the tribes, his voice strong and steady as he speaks words of blessings and encouragement over each tribe. So bilang mahina na, no, withered yung kanyang, syempre pag matanda na tayo, kulubot na yung mukha,
Pero yung wisdom niya, yung kanyang yung stance niya mga kasembreros bilang servant ng Panginoon, yung kasi ang wisdom hindi yan na mga kasembreros noon parang bihira na lang siguro kapag or pwera na lang kapag naging ulyanin tayo kapag matanda na tayo, so ganun mga kasembreros. Pero si Moises bilang lingkod ng Panginoon, God is with him, and his wisdom na nanggagaling sa Panginoon ay hindi nagwi-wither mga kasembreros. The sun sets in the distance, casting a warm glow over the scene as the Israelites listen intently to the words of their leader, knowing that his time among them is coming to an end. So poignant, no, yung ang scenario na ito, poignant. Nagkakaroon ka ng malungkot na eksena, malungkot na feeling kasi nga alam mo yung ang leader ninyo, ang pinakamamahal mong leader, na hindi man perpekto na tinalaga ng Panginoon ay lilisan na sa mundong ito. And ang verse na ito mga kasembreros ay reminder sa atin, no, yung Deuteronomy chapter 33 verse 27. Reminder ito sa atin na yung protection, yung support, yung countenance mga kasembreros, or yung protection sa atin ng Panginoon ay hindi nagwa-waver. Unwavering yung kanyang constant mga kasembreros, hindi siya natatapos, hindi siya tumitigil, hindi siya inconsistent but consistent mga kasembreros yung support natin sa Panginoon. And as he reminded us sa kanyang verse nito, it emphasizes the idea that no matter what challenges or difficulties we face, we can always turn to God for strength and guidance by describing God as the eternal God and our refuge. And of course, no, ang ating tahanang ligtas. Kumaga pa sa presence niya, wala kang pangamba. No, kapag nag-pray tayo, for example, no, kahit saan tayo mapunta, if we have that faith na, kasi ano yun kahit saan ka mapunta mga kasembreros, let's say nag-travel ka, kapag nasa puso't isipan mo ang Panginoon, you have that kumaga pa sense of comfort and security, no, kasi alam mo na may Diyos ka nakasakasama. The imagery of being underneath and the everlasting arms of God conveys a sense of safety, security, and comfort. No, gaya ng na-mention ko po, yung kasi nasabi dito sa ating verse po ay underneath the everlasting arms of God, no? Grabe mga kasembreros, no? It assures us that God's presence is always there to uphold and sustain us through all circumstances. So sa ating buhay, no, naka-feel na ba tayo, na overwhelmed ba tayo ng mga uncertainties, no, yung mga hopelessness, yung mga insecurities natin mga kasembreros, and for sure bilang tao ay nakaranas tayo at nakakaranas tayo nito mga kasembreros. This verse serves as a powerful assurance that God is always there to provide refuge and support, and siya ang ating tahanang ligtas. Kasi di ba sasabi natin na there's no place like home. So kapag tayo pa umuwi, no, kahit nasa Amerika tayo, tapos uwi tayo sa Pilipinas na ating lupang sinilangan, masabi mo talaga na iba yung feeling, di ba? So kapag sa Diyos, mas lalo na po mga kasembreros, because ang Diyos natin ang lumikha sa atin. So when we are with our Creator, iba yung safety, iba yung kaligtasan, iba yung protection, at saka provision na ating natatanggap at madarama mga kasembreros. The verse speaks of the eternal God. Okay, eternal siya mga kasembreros. So since He is eternal, we can also turn to Him and receive eternal provision and protection as our tahanang ligtas. And as our refuge mentions everlasting arms. These phrases are rich in imagery and meaning. Eternal God emphasizes God's timeless nature, no, wala siyang katapusan mga kasembreros, a being that exists outside the constraints of time and space. So para po sa ating application mga kasembreros ay i-balance natin ang ating buhay, no? Demanding ang work, demanding ang ating eskwela, demanding ang ating daily routine sa bahay, yung mga house chores natin, demanding ito sila, no? Magde-demand ito ng oras, magde-demand ito ng lakas, no, ng energy mga kasembreros, para maglaba, para magluto, no, para maglinis, para maghatid ng bata sa school for example, para asikasuhin ng asawa, ang anak, ang kapatid, and so on. And marami mga kasembreros, no, talagang yung sa tahanan lang, sa bahay lang, makita mo talaga na hindi natatapos ang gawain araw-araw, every single day, no, parang wala nang katapusan mga kasembreros.
But let's stop for a moment. Kailangan nating i-balance ang ating buhay na may mga daily agenda tayo, pero wag nating kaligtaan na yung pinaka main purpose ng ating buhay dito ay ang pagsilbihan, mahalin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan. And we can find tahanang ligtas sa ating Panginoon, mga kasembreros. No question to that. So tayo lamang talaga ang inaantay. Para siyang tatay na nag-aantay sa bintana, nag-aantay sa pinto para antayin tayo sa panalangin, antayin tayo sa pagbabasa ng kanyang salita, sa Biblia, mga kasembreros, no? Sa atin talaga ang choice and will, mga kasembreros. But yun nga, no, isipin natin parati na ang kawalan ng panahon at oras sa Diyos ay meron pong consequence sa huli, mga kasembreros. At ang mga naglala ng panahon sa Kanya, no, ay merong reward. Alright, salamat po sa ating Word of God. Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, protection, at tahanang ligtas mula sa ating makapangyarihang Diyos, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.